Handa ka na bang baguhin ang takbo ng iyong buhay pinansyal? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga praktikal at modernong diskarte upang ang pera na mismo ang kusang dumaloy papunta sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa sipag at tiyaga. Ito ay tungkol sa tamang sistema, tamang mindset at paggamit ng teknolohiya gaya ng mga digital banks na tanging mga wise na Pinoy lang ang nakakaalam. Huwag kang aalis dahil sa dulo ng video na ito, ibabahagi ko ang sikreto kung paano mo mapapanatiling tuloy-tuloy ang pasok ng kita kahit natutulog ka pa. Kapag hindi mo tinapos ang panonood, baka malampasan mo ang isang critical na step na siyang magiging dahilan kung bakit mananatiling pambayad utang lang ang iyong sahod. Bago natin simulan, paki-like naman ang video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Una, ang sikolohiya ng money magnetism. Magsalita tayo ng tapatan dahil sawang-sawa na tayo sa mga payong puro sipag at tiyaga lang daw ang kailangan para yumaman. Ang totoo niyan, maraming Pilipino ang pinakamasipag sa mundo pero bakit hanggang ngayon ay kapos pa rin at laging pambayad lang ng utang ang dumadaloy na pera? Ang unang dapat mong baguhin ay ang tinatawag nating scarcity mindset o yung pakiramdam na laging kulang ang resources sa paligid mo. Kaya ang ending ay nagiging desperado ka sa bawat sentimo. Kapag ang mindset mo ay laging nakafocus sa kawalan, ang enerhiya na nilalabas mo ay puro takot at stress na nagiging dahilan kung bakit mas lalong lumalayo ang mga oportunidad sa iyo. Kailangan mong itatak sa isip mo na ang pera ay hindi limited na supply, kundi isang tool na laging available para sa mga taong marunong tumingin sa tamang direksyon. Ang pagbabago ng pananaw mula sa pagiging biktima ng kahirapan tungo sa pagiging creator ng halaga, ang unang step para hindi mo na kailangang habulin ang pera dahil kusa na itong lalapit sa iyo bilang resulta ng iyong bagong disposisyon. Marami sa atin ang pinalaki sa paniniwala na ang pera ay ugat ng kasamaan o kaya naman ay para lang sa mga mapalad na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Ito ang brutal na katotohanan. Hanggat may galit o negatibong emosyon ka sa konsepto ng kayamanan, hinding-hindi ka magkakaroon nito dahil subconsciously ay itinataboy mo ang daloy ng biyaya. Sa modernong mundo ngayon, kailangan mong yakapin ang law of value kung saan ang halaga ng perang tinatanggap mo ay katumbas lang ng serbisyo o solusyon na ibinibigay mo sa problema ng ibang tao. Imbes na itanong mo kung paano makakakuha ng pera, ang itanong mo ay kung anong skill ang pwede mong matutunan para mas maging mahalaga ka sa market. Kapag naging expert ka sa isang bagay na kailangan ng marami, hindi mo na kailangang magmakaawa para sa sweldo dahil ang mga tao at kliyente na ang mag-uunahan na bayaran ka. Ang pera ay sumusunod sa competence at hindi sa awa kaya itigil mo na ang pag-iisip na swertehan lang ang pag-asenso dahil ito ay isang science na may sinusunod na pattern. Isa pang maling nakasanayan nating mga Pinoy ay ang tinatawag na ginhawa trap o yung ugali na kapag nakahawak ng kaunting extra ay kailangan agad itong i-celebrate sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Ang totoong money magnetism ay nangyayari kapag napatunayan mo sa universe na kaya mong hawakan at palaguin ang maliit na halaga bago ka bigyan ng mas malaki. Kung ang mindset mo ay one time big time o kaya naman ay YOLO mentality, asahan mo na ang daloy ng pera mo ay laging may hangganan at mabilis na matutuyo. Ang disiplina at pag-antala ng gratification ay hindi pagiging kuripot, kundi pagiging matalino sa pag-aalaga ng iyong seed capital para sa future. Ang taong marunong magpigil sa panandaliang saya para sa pangmatagalang seguridad ay ang taong pinagkakatiwalaan ng malaking resources. Ang kailangan mo ay isang cold at kalkuladong approach sa paggastos kung saan ang bawat pisong lumalabas sa bulsa mo ay dapat may layunin na bumalik ng may kasamang interes. Huwag kang maniniwala sa mga guro na nagsasabing isipin mo lang na mayaman ka ay yayaman ka na dahil ang manifestation ng walang aksyon ay simpleng ilusyon lang. Ang kailangan mo ay affirmation with strategic action kung saan ang iyong paniniwala ay nagtutulak sa iyo na gumising ng maaga, mag-aral ng bagong teknolohiya at makipag-ugnayan sa mga tamang tao. Ang swerte ay madalas na nagpapakita sa anyo ng mahirap na trabaho kaya kung tamad ka at puro panalangin lang ang ginagawa mo ng walang execution, huwag kang magtaka kung bakit tuyo ang daloy ng iyong finances. Ang modernong diskarte ay ang pagbuo ng matinding work ethics
na naka-align sa iyong financial goals para kapag dumating ang tamang pagkakataon ay handa kang sunggaban ito. Ang pera ay parang tubig na dumadaloy sa path of least resistance, kaya gumawa ka ng kalsada para dito sa pamamagitan ng pagiging consistent at maaasahan sa anumang ginagawa mo ngayon. Panghuli, ang pinaka-importanting aspeto ng money magnetism ay ang tinatawag nating gratitude loop o ang sining ng pagpapasalamat sa kung anong meron ka habang nagtatrabaho para sa gusto mong makuha. Ang taong laging mareklamo at laging nakatingin sa kakulangan ng iba ay nagpapadala ng signal na hindi siya marunong mag-appreciate ng biyaya, kaya mas lalong sumasara ang mga pinto ng oportunidad. Subukan mong baguhin ang iyong energy at maging thankful kahit sa maliliit na kita o sa mga simpleng discount na nakukuha mo dahil ang positive vibration na ito ay nakaka-attract ng mas maraming dahilan para magpasalamat. Hindi ito tungkol sa pagiging kontento na lang sa hirap, kundi tungkol sa pagpapanatili ng isang clear at open na isipan para makita ang mga blessings na nasa paligid mo na hindi mo napapansin dahil sa sobrang negativity. Kapag naging magnetic ang iyong personality dahil sa pagiging positibo at proactive, mapapansin mo na lang na ang mga tamang tao, tamang investment at tamang diskarte ay kusang lumalapit sa buhay mo nang walang kahirap-hirap. Pangalawa, ang arkitektura ng three-bucket system. Ang brutal na realidad sa ating mga Pilipino ay hindi tayo nauubusan ng pera dahil maliit ang kita, kundi dahil wala tayong sistema kung saan dapat ilagay ang bawat pisong dumadaan sa ating mga kamay. Para kusa at maayos na dumaloy ang iyong yaman, kailangan mong itayo ang iyong security bucket o ang emergency fund na magsisilbing protection mo sa anumang unos ng buhay. Huwag kang basta-basta magtatago ng pera sa ilalim ng kama o sa mga traditional na bangko na halos zero ang binibigay na interes dahil kinakain lang yan ng inflation. Gamitin mo ang mga modernong digital banks gaya ng Maya, C-Bank o GoTyMay dahil ang mga ito ay nagbibigay ng mataas na interest rates na umaabot ng 4 to 6% kada taon na malaking tulong para lumago ang iyong savings habang natutulog ka. Ang layunin ng bucket na ito ay magkaroon ka ng peace of mind na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses para kahit anong mangyari sa trabaho o negosyo mo ay hindi ka magugutom at hindi ka mapipilitang mangutang sa mga 5-6 o sa mga kamag-anak mong toxic. Kapag sapat na ang laman ng iyong proteksyon, ang susunod na dapat mong tutukan ay ang iyong growth bucket kung saan ang pera mo naman ang magtatrabaho para sa iyo ng husto. Ito ang bahagi ng iyong finances na hindi mo dapat ginagalaw para sa luho, kundi inilalaan mo sa mga assets na may potential na lumaki sa mahabang panahon, gaya ng Pag-ibig MP2 o kaya ay mga low-cost index funds. Sa modernong panahon ngayon, napakadali na ring pasukin ang stock market o mag-invest sa mga digital assets gamit lang ang iyong smartphone, kaya wala ka ng dahilan para sabihing pangmayaman lang ang pag-i-invest. Isipin mo na ang bawat dollar o piso na inilalagay mo rito ay parang isang sundalo na ipinapadala mo sa giyera para kumuha pa ng maraming bilanggo at iuwi sila sa iyo bilang dagdag na rakita. Ang susi sa growth bucket ay consistency at compounding interest, kaya kahit maliit na halaga lang ang mailagay mo buwan-buwan, kung gagawin mo itong habit sa loob ng 5 to 10 years, magugulat ka na lang sa laki ng idinaloy na yaman nito sa iyong bank account. Huwag nating kalimutan ang ikatlo at pinakapaboritong bahagi ng marami, ang enjoyment bucket o ang tinatawag nating guilt-free spending budget para sa iyong sarili at pamilya. Ang pagkakamali ng karamihan ay inuuna ang bucket na ito bago ang security at growth, pero ang pagkakamali naman ng mga sobrang kuripot ay kinakalimutan na ang bahaging ito kaya sila ay mabilis na nabu-burnout at nawawalan ng gana sa buhay. Maglaan ka ng eksaktong 10 to 15% ng iyong kita para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo gaya ng pagkain sa labas, panonood ng sine, o travel lang hindi nakakaramdam ng konsensya dahil alam mong bayad na ang lahat ng iyong obligasyon. Kapag binibigyan mo ang sarili mo ng reward sa iyong pinaghirapan, lalong nagiging motivated ang iyong isip na magtrabaho at mag-isip ng mga paraan para lalong dagdagan ang iyong income dahil nararanasan mo ang bunga ng iyong disiplina. Ang pagbalanse sa enjoyment at responsibility ang nagpapanatili ng tamang daloy ng pera dahil hindi mo nararamdaman na pinaparusahan mo ang iyong sarili sa pag-iipon.
Ang pinakamahalagang diskarte sa modernong pamamahala ng pera ay ang automation o ang tinatawag nating set and forget strategy para hindi ka na mahulog sa tukso. Sa halip na mano-mano mong ililipat ang pera bawat sahod, gamitin mo ang mga features ng iyong online banking apps para kusa ng mahati ang iyong kita sa 3 bucket na nabanggit natin sa sandaling pumasok ito sa account mo. Maraming apps ngayon ang may features na gaya ng personal goals or vaults kung saan pwede mong lagyan ang pangalan ng bawat folder para malinaw ang target mo at hindi mo ito basta-basta mapapakialaman. Ang automation ang solusyon sa kahinaan ng ating willpower dahil kapag hindi mo nakikita ang pera sa iyong main wallet, hindi mo ito maiisip na gastusin sa mga bagay na wala namang kwenta. Sa paraang ito, magiging automatic ang iyong pag-unlad at hindi mo na kailangang maging accounting expert para lang ma-manage ng tama ang iyong finances dahil ang teknolohiya na mismo ang gagawa nito para sa iyo. Sa huli, kailangan mong maging isang matalas na monitor ng iyong sariling cash flow dahil ang perang hindi nababantayan ay parang tubig sa butas na balde na mabilis na nauubos ng hindi mo namamalayan. Gamitin mo ang mga free expense tracker apps sa iyong phone at ilista ang bawat labas ng pera kahit gaano pa ito kaliit, gaya ng bayad sa parking o kaya ay ang daily coffee mo sa labas. Ang brutal na katotohanan ay madalas tayong naghihirap hindi dahil sa malalaking gastos, kundi dahil sa tinatawag na death by 1,000 cuts o yung maliliit na gastos na kapag pinagsama-sama ay malaking butas pala sa iyong bulsa. Kapag nakita mo ang data ng iyong mga gastos, magkakaroon ka ng kapangyarihan na kontrolin ang iyong buhay at i-adjust ang iyong lifestyle based sa iyong totoong kakayahan at hindi sa gusto mong ipakita sa ibang tao sa social media. Ang pagiging honest sa sarili pagdating sa records ay ang pundasyon ng isang matatag na financial house na hindi basta-basta matitibag ng anumang krisis sa ekonomiya. Panghuli, pagbuo ng multiple streams of income. Ang pinaka-honest na katotohanan sa panahong ito ay hinding-hindi ka yayaman kung aasa ka lang sa iisang source ng kita, lalo na kung ito ay galing lang sa iyong 8 to 5 na trabaho. Ang pagkakaroon ng iisang income stream ay parang paglalakad sa isang manipis na lubid kung saan kapag napatid ito o kapag natanggal ka sa trabaho ay siguradong bagsak ka agad sa kahirapan. Para kusang dumaloy ang pera, kailangan mong humanap ng mga paraan para magkaroon ng tinatawag na high-income skills o yung mga kakayahan na binabayaran ng malaki sa market gaya ng digital marketing, coding o high-ticket sales. Huwag kang makontento sa pagiging average na empleyado na naghihintay lang ng sahod tuwing katapusan dahil ang mundo ngayon ay hindi na nagbabayad para sa iyong oras, kundi para sa resulta at solusyon na kaya mong ibigay. Simulan mong i-convert ang iyong libreng oras sa pag-aaral ng mga skills na ito dahil ito ang magsisilbing mga gripo na magpapadaloy ng pera sa iyong account mula sa iba't ibang direksyon. Kailangan mong maintindihan ang malaking pagkakaiba ng active income at passive income para hindi ka habang buhay na alipin ng iyong trabaho. Ang active income ay kapag kailangan mong kumilos at magpakapagod para kumita, pero ang passive income ay ang pagbuo ng isang sistema or asset na patuloy na kumikita para sa iyo kahit natutulog ka o nagbabakasyon. Ang mga modernong platform gaya ng YouTube, paggawa ng digital products o pagpapaupa ng property gamit ang Airbnb ay mga halimbawa ng mga paraan para magkaroon ng kita na hindi nangangailangan ng iyong presence bawat minuto. Ang brutal na realidad ay kung hindi ka makakahanap ng paraan para kumita habang natutulog, magtatrabaho ka hanggang sa mamatay ka, gaya ng sabi ng mga sikat na bilyonaryo. Ang layunin mo ay gamitin ang iyong active income para punduhan ang pagbuo ng iyong mga passive income streams hanggang sa dumating ang araw na ang mga ito na ang bubuhay sa iyo at sa pamilya mo nang hindi ka na nagpapagod. Sa tulong ng teknolohiya ngayon, napakadali na rin kumuha ng mga foreign clients mula sa United States, Canada, or Europe na nagbabayad ng mas mataas na rate kumpara sa mga local companies sa Pilipinas. Ang pagiging freelancer o online service provider ay isa sa pinakamabilis na paraan para dumaloy ang dolyar sa iyong bulsa habang nasa loob ka lang ng iyong bahay. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano lang ang nakikita mo sa paligid mo dahil ang buong mundo ay isa ng malaking marketplace kung saan ang iyong galing at serbisyo ay pwedeng i-export sa digital na paraan.
Kailangan mo lang magkaroon ng matinding disiplina at tamang gamit gaya ng mabilis na internet at laptop para makipagsabayan sa mga global talents. Kapag natutunan mo kung paano mag-market ng iyong sarili sa international level, makikita mo na ang pera ay hindi mahirap hanapin, kundi sadyang marami lang talagang oportunidad para sa mga taong handang lumabas sa kanilang comfort zone. Isa pang mahalagang aral ay ang sining ng pag-invest ng iyong profit back into the business o ang tinatawag nating reinvesting strategy sa halip na gastusin agad ang unang kita. Maraming Pilipino ang kapag nakatikim ng kaunting success sa kanilang side hustle ay bumibili agad ng bagong gadget o sasakyan na nagiging dahilan kung bakit hindi lumalaki ang kanilang nasimulan. Ang tamang modern approach ay gamitin ang kinita ng iyong unang business para bumili ng mas magandang equipment, kumuha ng virtual assistant o mag-enroll sa mga advanced courses para mas lalong tumaas ang iyong level. Ang pera ay parang binhi na kapag kinain mo agad ay wala ka nang itatanim para sa susunod na season, pero kung itatanim mo itong muli ay magiging isang malaking puno ito na magbibigay sa iyo ng walang hanggang bunga. Ang pagiging matiyaga sa pagpapalaki ng iyong capital ay ang sikreto kung bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman habang ang mga walang pasensya ay nananatiling nasa bottom. Panghuli, kailangan mong ma-realize na your network is your net worth at ang mga taong nakapaligid sa iyo ang magsasabi kung gaano kalakas ang daloy ng pera sa buhay mo. Kung ang mga kasama mo ay puro mga taong reklamador, tamad at walang pangarap, asahan mo na mahahawa ka sa kanilang mindset at mananatiling tuyo ang iyong finances. Humanap ka ng community ng mga entrepreneurs, investors, at mga taong mas magaling sa iyo para mapilitan kang mag-level up at matuto sa kanilang mga diskarte at pagkakamali. Ang mga tamang connection ay madalas na nagbubukas ng mga pinto para sa mga partnership at insider information na hindi mo makukuha kung nag-iisa ka lang sa iyong journey. Ang pagiging bukas sa pakikipag-ugnayan at pagtulong sa iba ay bumubuo ng isang ecosystem ng tiwala kung saan ang mga oportunidad ay kusa ng dumarating sa iyo dahil kilala ka bilang isang taong may value at integridad. Ang pag-asenso ay hindi isang aksidente o swerte lang, kundi resulta ng isang malinaw na sistema at tamang pag-iisip. Sa pagtatapos ng ating usapan, tandaan mo na ang pera ay kusang dadaloy sa iyo kung magiging disiplinado ka sa iyong mindset, gagamit ng modernong teknolohiya sa pag-iipon, at hindi ka hihinto sa pagbuo ng iba't ibang paraan para kumita. Huwag mong hayaang ang iyong pagod ay mapunta lang sa wala. Itanim mo ang iyong kinita sa mga tamang investment at protektahan ang iyong kinabukasan gamit ang security bucket. Ang brutal na katotohanan ay walang ibang mag-aangat sa iyong buhay kundi ang sarili mong diskarte at determination na matuto sa bagong takbo ng mundo. Simulan mo na ang pag-apply sa mga natutunan mo ngayon dahil ang bawat segundong lumilipas ay isang oportunidad para patatagin ang iyong financial house. Kaya mo ito, kaibigan, dahil ang tunay na yaman ay nasa kamay ng taong marunong kumilos at may planong pangmatagalan. Paki-like ang video ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat.